Maria Naisidiente, bakit ang SDA sa Sabat sila nakatuon? Kasi yun doon sila kilala sa term na Sabadista. Sabadista. Sabadingding. Doon sila kilala. Kaya mas top priority nila yung Sabat compare sa iba. Halimbawa, nung may nakatalakayan ako na Diego Salvador from California yata yon. Siyang pinagsumbungan siya pinagsumbungan ni Selgas Glenda na hindi niya ako kaya, pinagsumbungan niya si Diego Salvador. Ito namang Diego Salvador naman, nang sinabihan niya, tinanong ko siya, sabi kasi ni Pedro kasi, walang sino man ang makakasaysay. At basahin niya na sa ikalawang Pedro 1:20. Ito sabi ni Apostol Pedro, napakaliwanag naman higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Kung sa Bisaya pa yan, apan labaw sa tanan hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Pinaagi siya o galingong panabot. Tatagalogin ko yung linyang yan at higit sa lahat, alalahanin nyo ito. Tandaan nyo ito. Walang sino man ang makakasaysay ng kahulugan ng mga propesiya sa kasulatan sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling unawa. Walang makapagbibigay. Ang sagot ng SDA, meron. Sabi ko naman, ano meron? Sinabi na nga wala eh. Meron nga ang SDA. Sino sumagot noon? Si Diego Salvador. Yung pinagsumbungan ni Selgas Glenda na sa tingin niya mas magaling pa daw sa akin. Hindi niya alam na kung sinasabi mas magaling, mas gaganahan ako. Resulta, pati ba naman yung first to third kingdom, inaamin niya na aral daw nila. Hindi aral nila yung first to third kingdom. Aral yun ng Biblia, sinabi ng Biblia mismo. Nabucodonosor, ikaw yung head of gold. So yung first kingdom is the Babylon. The second kingdom, sinabi din doon na nung dalawang sungay is the king of Media and the king of Persia. Sabihin, Media Persia. Yung pangatlo naman, yung Gresya. Sinabi ng Biblia yun eh. Pero yung fourth kingdom, walang sinabi ang Biblia doon. Walang binanggit ng Biblia about sa fourth kingdom. Ang sinabi lang ng Biblia sa fourth kingdom, sa fourth beast is fourth kingdom. Wala siyang binanggit anong kingdom yan. Basta fourth kingdom. Pangalawa, yung 10 horns means 10 kings. Pati yung 10 kings na literal na kasi yung 10 horns yun ang yun ang prophetical word. 10 horns. Yung meaning ng 10 kings. So hindi siya specific, hindi siya literal na horns, kundi ibig sabihin ng horns, mga hari. 10 horns, 10 kings. Yung paliwanag na ng anghel, ininterpret pa ng SDA. Pinaliwanag na nga ng anghel eh. Yung 10 horns means 10 kings. SDA naman, yung 10 kings, 10 kingdoms. Sabi na nga, wag i-interpret eh. Kasi literal na yun eh. Yun ang meaning ng 10 horns, 10 kings na maghahari. Tanungin mo sila, naghari ba yung nyo? Yung 10 divided kingdom nyo sa Rome? Kasi yun ang fourth kingdom, Rome, di ba? Sabi nyo, Rome. O ngayon, Rome. Yun palang fourth kingdom. Tanong, naghari ba doon yung sinasabi yung 10 divided kingdom? Sabi nila, wala kaming turong ganyan. Sabi sa Bible, maghahari sila eh. Paano ngayon yan? So talagang palpak talaga. Kaya nga sinabi dito walang sino man ang makakasaysay ng anumang kahulugan ng mga propesiya. Pero sabi ng SDA, meron. SDA. Tinanong ko siya, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Pedro o tutol ka? Ang sagot ni Diego Silang ng Diego Silang na yun. Diego Salvador ng SDA. Depende. Depende. Tama ba sinabi ni Pedro o mali? Sabi niya, depende. Ayun na bahala doon. So talaga nakapokus sila hindi sa katuruan ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, turuan nyo sila sa lahat ng mga tinuro ko sa inyo.
Eh, ang tinuro ni Pedro, turo ni Kristo yon. Ayaw paniwalaan ng mga SDA. Sinabi na nga, walang makakasaysay, pilit sumasaysay. Ngayon, pag may SDA nagamon sa akin ng debate, ang lagi ko nalang topic is about the prophecy. Alam nyo kung bakit? Kasi, pinaniniwala ng mga tao na pag prophecy na ang issue, takot ang RCC. Kaya yun ang ini-issue ko sa kanila. Pangalawa, inaangkin nila na meron silang spirit of prophecy. Yun ang gigibain ko kapag pinatulan nila. Pero sad to say, maging si Daryl Villanueva takot. Sinabihan ko si Daryl Villanueva, Darrell, magdebate tayo, patunayan ko na kalokohan lang ang interpretation nyo ng Santo Papa daw tinutukoy na Antichrist sa 2 Thessalonica 2:3-4. Sabi naman ni Daryl Villanueva, dito ka sa live ko. Ay hindi, sa Rasha TV tayo. Hindi na nag-response. Ngayon, nag-post ako sa Facebook account ko na si Daryl Villanueva takot humarap sa akin sa issue about the prophecy. Si Daryl Villanueva kaninang umaga, tawag ng tawag, ang daming miss call, hindi ko narinig kasi tulog ako. Nung nagising ako, nag-chat ako sa kanya, Daryl, dami mong miss call parang galit na galit ka. Ano sadya mo? Anong ginawa ni Daryl? Sin na lang. Sin na lang ginawa ni Daryl Villanueva. Yung Diego Salvador, ganun din, hindi rin wala talagang humaharap. Simula kay yung kay Bresi Balansag, sinugal ko yun eh. Totoo lang, sinugal ko yung kay Bresi Balansag. Ang intention ko doon, para ilabas nila ng mas malinaw yung paliwanag nila doon. Ano nangyari kay Bresi Balansag? Ulitin ko lang ha. Napunta siya sa sino yung bato sa Matthew 16:18. Ano yung ibig sabihin ng Petra? Doon siya napunta sa sa Vicarious Filii. Doon siya napunta sa Supreme Pontiff, yun? Ano ba tawag nila doon? Yung kanilang tawag doon na na Latin yun, Latin word yun eh. Kung saan siya napunta doon. Eh, ang issue lang naman, yung interpretation sa Daniel 7:20-25, kung saan siya napunta. Si Edwin Hortaleza, ganun din, kung saan napunta si Edwin Hortaleza. Ngayon, ito naman si Peter Pendon, iba rin tinakbuhan. Meron ka bang kasamahan na nagsabi na kalokohan interpretation namin? Yung sinasabi mo ba, mababasa ba sa Biblia? Sige, sulat mo kung mababasa yung sinabi niya. Anong kay Peter Pendon? Si Jerwin Rosales, umatras. Si Selgas Glenda, sabi, basahin mo sa Daniel 2 para maunawaan mo. Mas lalong nag-iba yung kanilang interpretation. Bakit? Paliwanag ko ha. Sa Daniel 7, 10 sungay means 10 kings. Nasabi nila 10 kingdoms daw. Yung 3, nawala. Sabi ni Bresi Balansag, nawala sila before lumabas si Papase, yung little horn. Mali. Bakit? Sabi sa Biblia, yung little horn ang magpapabagsak sa 3. Yung sinabi ni Bresi Balansag, nawala na yung 3 bago pa lumitaw si little horn. Sino ibabagsak niya kung wala na pala? Diba? Sira din. Ano pang nangyari? Nangyari daw yun 534 AD. Doon nangyari ang pagkabagsak ng 3. Tapos sa Daniel 2, sabi ng Daniel 2, mangyayari yon pagdating ni Kristo. Tatamaan ng bato yung 10 daliri. Yung 10 daliri, ibig sabihin ng 10 daliri, yung 10 kingdoms sinasabi nila. Yan tanong, bakit kumpleto? Akala ko ba sa 534, nawala na yung 3. Di sana, 7 na lang yung tinamaan ng bato kung tamang interpretation nila. Pero mali. Mali interpret. Sinabi na nga huwag i-interpret. Walang makakasaysay. Isa lang pa din nag-i-interpret na mali-mali naman. Akalain mo, 534 AD, wala na yung 3. Parating ni Kristo, naging kumpleto ulit. Saan ginawa yung 3? So, doon yung nakikita na sinabi na nga, huwag i-interpret, nag-i-interpret pa rin. Ibig sabihin, yung mga SDA, tangi nakafocus lang doon sa Sabat, pero sa turo ni Kristo, never sila nakafocus doon. And then, sabi naman dito ni
Maria Naisidiente. Tanong ko ulit bro John Ray tungkol sa mana. Last na lang na tanong ito kaya alas 10:09 na. Tanong ko ulit bro John Ray tungkol sa mana. Sa Exodus 16:16 to 36, bakit hindi ito sinunod ng SDA? Si bro JD sanang sumagot. SDA siya dati. Sino ba sasagot ako? Si John Ray. Ikaw na lang Bro Jando kasi mas ano mo yung argumento ng mga SDA. Yung ano naman yung mana, hindi talaga yung sinunod ng mga SDA yung mana kasi alam naman ng mga SDA ang nagbigay ng mana ang Panginoon. Hindi naman tao nagbigay ng mana ang Panginoon naman. Kaya nila ginagawa yun. Ganoon lang kasimple yun. Okay, At saka walang kinalaman ang mga SDA sa Bible. Ano ba kinalaman nila? Ano lang yan sila tawag diyan, nag-interpret lang ng sarili. Ang Old Testament mga kapatid isinulat lahat 'yan. Nagpi-picture out 'yan kay Panginoong Jesucristo. Period. At saka yung Wala lang kinalaman ng SDA diyan. at saka yung mga prophecy sa Biblia na ininterpret na, yung prophecy sa Biblia na ininterpret na, hindi tao nag-interpret, mga anghel. Mga anghel ang nagbigay ng kahulugan. Yung panaginip ni Nabukadnezar. Sino ang nagpahayag? Ang Panginoon ang nagpahayag no kung anong meaning no, ang anghel nagpahayag nun. O yung Daniel 7:8, pinahayag na ng anghel. Ano pa? Ang daming mga propesiya sa Old Testament na kung nabigyan ng interpretation, anghel ang nagbigay ng interpretation. Yung sa Revelation, yung kausap ni John, pinaliwanag ano ba ibig sabihin ng Babylonia. Pinaliwanag na. Anghel ang nag-interpret din naman tao eh. Pero mga SDA, pilit na nag-i-interpret para sabihin meron silang spirit of prophecy. Presidente, pilit sila nag-i-interpret na yung propeta nila hindi naman ayon sa interpret nila. Mali nga. Akalain mo naman sa Bible naman silyo ng Panginoon daw ang Sabat? Silyo daw ng Panginoon sa lahat ng tao? Hindi sa lahat ng tao yun. sa mga Israelita lang yun eh. Ito ay walang katapusang covenant sa pagitan ko at sa mga Israelita. Sabihin nyo lahat ng tao? Israelita sinabi. Sabi di ba, wag dagdagan ng utos. Saan ngayon sa Salmo ba na dyan doon na ang ibinigay ko na utos sa inyo ay hindi ko ibinigay sa ibang bansa? Ano yun? Salmo yun eh. Ano yun eh? 100 anong talata yun sa Salmo? Na yung ibinigay kong utos sa inyo ay hindi ko ibinigay sa ibang bansa. Ibig sabihin sa ano lang talaga sa Israel lang. Nakalimutan ko ano talata yun. Nasa Salmo yun, Salmo 129 or 118 yun. Basta nasa Salmo yun. Hanapin mo muna sa ChatGPT para makita. Madali lang yun. Ang pagkakasabi kasi doon is wala ko ni gisugo sa ubang mga nasod. Ayan. Ubang mga nasod. So, yung ubang mga nasod. Entire Bible. Ubang mga nasod. Ito ay nasa 147 verse 19 to 20. Tama. 147, 19, 20. Anong sabi doon? At basahin yung yung awit 147, 19 to 20. Sabi ganito. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ano tong Jacob? Israel ito. Israel. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Bakit pinipit nilang i-apply sa atin? Sa dating Biblia, mas maganda sa dating Biblia? Ito, 19 tayo. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Jacob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa. Ayan. Tapos, pinipilit nila kasama Pilipinas. Hindi pwede yun. Mali yun. Sabi doon,
At tungkol sa kanyang mga katulad, hindi nila nalalaman. Ang tanong daw, alam na ba ng mga Pilipino ang kanyang kahatulan? Sagot, alam na ng mga Pilipino kasi nagbasa kami ng Bible. O hindi, kung alam ng Pilipino, alam nyo na, kasama tayo sa unutusan, mali. Mali. Yung kanilang interpretation kasi, yung sa sa Deuteronomy 5:2, ito, sabi dito, ang Panginoon, ang Panginoong ating Diyos ay nagkipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa ating nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Tapos ang kasunod niyan, brother, ikaw ba buhay o patay? Teka, ba't mo ako nasali dyan? Ito na oh. Kundi sa lahat ng buhay sa araw na ito. Kapatid, sa araw na ito, buhay ka ba? Ba't mo ko dinadama? Sinabi na nga dyan nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ang kausap niya dyan, yung kasama niya sa Horeb. Sino yun? Tayo ba yun? Hindi pinagtibay ng Panginoon ng tipang ito sa ating mga magulang. Kung tayo ang tinutukoy dyan na buhay sa araw na ito, hindi kasama si na Moises dyan. O, nag-iba na yung argumento niya. O, yan ang malaking problema nila. So, fanatic lang talaga ang mga Sabadista sa Sabat. Yun totoo doon. Fanatic talaga sila. Pero totoo, hindi naman niya mabigat. Yung pinagaling niya yung pilay doon sa doon sa yung gagapang para sa tubig yung parang bang tubig yun para daw gumaling. Yung ilang 38 taon ng pilay, gagapang na sana doon. Tapos pinagaling niya, sabi ni Mateo pagkatapos, Guro, hindi ba dapat yung pilay makakapagtinom siya ng ilang oras Ba't kailangan mong gawin talaga sa Sabat? Sabi naman ni Juan naman, maglilika ng gulo yun. Sabi naman ng Panginoong Jesucristo, di maging maingay na kung maingay. Bakit? Pwede naman hintayin yung lumipos yung sunset para pagalingin yung pilay, pero talagang sinadya talaga sa araw ng Sabat. O pagkatapos naglaba doon sa loob ng sa loob ng sinagoga, habang nagle-lecture yung Pariseo, nilapitan ni Kristo yung tuyong kamay, nilapitan niya. Sabi ng Pariseo, "Hoy, anong ginagawa mo Anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Ano ba madali ba sa araw ng Sabat? Yung pagtulong o yung pagtulong ba sa kapwa o yung ba sinabi niya doon?" Kahit na pinagbukal siya ng Pariseo, kaya pa rin ginamot yung tuyong kamay. Gumaling yung kamay ng lalaki, gumaling na. Nagalit sila. Yung mga Pariseo, pinalabas ng lahat, pati mga apostol, pinalabas. Pagdating sa labas, ito naman si Simon Pedro, sobrang tuwa niya. Kalahin niyo, baliwala sa kanila. Yung mga Pariseo sa loob ng sinagoga, sobrang galit sa ginawa ni Kristo. Pinagaling yung kamay nung lalaki na nanigas yung kamay na ganun. Pinagaling niya. Tapos, nung pinalabas sila, natatawa lang yung mga apostol na parang walang nangyari. Tapos, Simon Pedro naman, kumuha nung trigo, kinain niya. Yung mga apostol, nagsitinginan sa kanya, natulala lahat. Tapos, sabi niya, "Ay, sisya na po, sorry, di ko alam. Gutom na kasi ako yung mga apostol naman tumingin kay Kristo kung ano sasabihin ni Kristo doon. Kasi yung ginawa kasi ni Simon Pedro, talagang salungat yun sa paniniwala ng mga Hudyo Salungat talaga yun Anong ginawa sabi ni Kristo? "Sino ba ang gutom sa inyo? Kumain kayo." At lahat nagsipagkuha ng trigo, kinain nila. Dumating yung dalawang Pariseo, inabol sila. Pinagalitan silang lahat. Sabi naman ni Kristo, hindi ba nasusulat ang kasulatan na si David at ang kanyang mga kasamahan inilapastangan yung katuruan patungkol sa Sabat kung bakit kinain nila yung tinapay na sanay sa mga pari lang pero hindi sila nagkasala. Sabi naman ng isa, si David yun Si David naman yun hindi naman yung mga pari. Ngayon, yung pari naman. Yung pari, hindi ba, nasusulat din, nilapastangan nila yung alay, kinakain nila yung alay, hindi naman para sa kanila yun. Pag sila'y gutom, nagkasala ba sila? Ang ibig ko sabihin, narito sa harapan ninyo ang higit pa sa Sabat. Nasa harapan nyo na ngayon ang taong higit pa sa Sabat. Hindi handog ang kailangan ko, kundi habag, sabi niya.
Ano nung sinabi ng mga Pariseo, mga Sabadista, lapastangan ka. Tingnan nyo kung gaano. Hindi naman mabigat yung Sabat sa kanilang panahon eh. Hindi ganun kabigat. Pero yung mga Sabadista, very fanatic.